Ayun, isang mapagpalang linggo po sa ating lahat mga ka-business. Ayun, Sunday, it's family day, char. Dahil nga po mga ka-business, kauwi lang po namin galing sa ka-business house. Tapos, lahat po kami ay tapos na din po mag-church kaninang umaga. So, yun nga po, ano ba tawag dun? Pakisamahan niyo po kami mga ka-business sa aming munting vlog ngayong araw ng linggo. Kung anong ginagawa namin ngayon. Yun. So, yun nga po mga ka-business. Time naman para maglinis. Tingnan nyo po, oh, kalat-kalat na ng bahay eh. Yan. Bali ako po ang magtutupi ng mga damit. At tapos, ako naman po maghuhugas. Opo, yung mga ano naman sa baba, yan, mga labahin po yan. Si Bay naman po ang nagwa-washing. Tapos si Kuy Kuy ay naghuhugas ng mga pinggan. Yun. Bali si Kuy Kuy po talaga mga ka-business ang inuutusan namin maghugas para din po matuto siya. Kasi kung pagsasaing hindi pa naman kaya nung bata. Pero yung paghuhugas ng plato at least kahit bata pa siya, eh marunong na siyang maghugas. Kahit naman po dun sa probinsya mga ka-business, tinuturuan talaga siya ng papa ko na maghugas. Lagyan mo na ito na kasi baka mahulog yung kutsara. Yan. Tinuturuan po talaga siyang maghugas ni papa. Kaya pagdating dito, yan, marunong na siya maghugas. No? Opo. Mag-hi ka muna sa mga ka-business, anak. Hello po mga ka-business. Magandang hapon po. Ayun. Magandang hapon. Diyan ka lang, anak, ha. Magandang. Wait lang sa baby. Usog natin to. Yan. Inanuhan ko lang po siya ng upuan mga ka-business. So, yan. Si Bay Papa, ayan naman po ang nag-washing. Hi, Pang. Ito po mga business. Palang linggo po sa ating lahat. Yes. Ang bakit pa kang inaantok? Inaantok ko siya mga ka-business. Yun nga po kasi galing po kami sa ka-business house. Abangan nyo na lang po kung anong ginawa namin doon. No? Opo, sa pabahay. Huwag kang maingay. Secret. Abangan nyo na lang po sa upload ng ka-business official. Opo, abangan nyo na lang po kung ano yung ganap doon ngayong linggo. Opo. Yun. So ikaw pa maglalaba at ako naman ang magtutupi at mag-arrange ng mga damit mga ka-business kasi aside po dyan mga ka-business na ayan, yung nasa upuan na tupiin, nandun pa sa kwarto. At saka ayun pa po mga ka-business, oh. Dami pa. Tupiin. Ang dami pa talaga. Kaya, para bang ano ba pang, ganun, oops. Yun. Samahan niyo po kami mga ka-business sa aming munting vlog. Ulit-ulit na. Ano ba yan? Ang kalat kasi mga ka-business dahil nga kanina nagmamadali pag-church dahil medyo na late lang gising. Yun, so nagmamadali, hindi na ako nakapag pa ng mga damit. So yun, antabayanan niyo po mga ka-business. Ayusin ko lang po itong lamesa para may magamit ako. That's konting kwentuhan. Yun. Ayun, so yun nga po mga ka-business, gabi na, ginabi na kami, kasi tawag dito, yun nga, naglabas si Bay, natapos niya yung labahin niya, natapos ni Kuy Kuy yung hugasin niya, yung tupiin ko naman ay hindi talaga natapos, hindi natapos mga ka-business, kasi natulog po ako, dahil, yun, hindi ko na mapigilan talaga yung antok ko, kaya nagpahinga ako, pagising ko, mag 9 p.m. Oh, dito ka anak. Dito ako. Yan, nandito po kami sa park mga ka-business. Park Ingo. Ikaw anak, mag-ano ka? Magandang gabi po mga ka-business. Yan, Pang. Opo, magandang gabi po mga business. Ayun, dito po kami sa labasan mga ka-business, sa park. Kasi mga ka-business, sobrang init talaga. Kainit sa loob ng bahay. Oo, sobrang alinsangan, kakatapos lang din namin kumain, kaya andito kami ngayon sa labas, nagpapahangin kahit saglit. Tsaka yan po si Kuy Kuy mga ka-business, oh. Saan ba yun? Makita ko ba? Kita ka ba anak? Ha? Kikita ka ba? Hindi po siya masyadong makita, naglalaro po siya mga ka-business. Maakit po dun sa kasi playground din po ito. Yun. Tsaka lang pala mga ka-business, gusto muna pala naming pasalamatan kasi na-upload na din naman pala. Pwede na namin yun nga kanina, yung pinunta namin kanina umaga sa ka-business house.
unboxing. Opo, yung unboxing. Kaya kami, pagkatapos ng church, punta kami doon para mag-unbox. Ang puti ng ngipin ni Bay. Sana all! Thank you kay Ma'am Ann. Ma'am Ann. Ako nga Siya po. nag-ano Thank you sa'yo. po, Ma'am Ann. Thank you po sa pagpalinis ng ngipin. Opo. Siya yung napalinis ng ngipin ni Bay. Yan o. Oh. Sana all! Si Koy, ang ngipin ni Koy, ang ngipin. Bungi. Bungi. Hindi man yan bungi, anak. Pangag. Natural lang man yan na kasi pagdating ng ano, tutubo. Dapat tumaa. Tutubo yan, nak. Tutubo yan. Antayin mo lang. Tutubo din yan. Lalaki ng mga ngipin, parang ngipin ng kalabaw. Ah, upo ka, nak. Upo. Yun nga po. Gusto namin pasalamatan si Ma'am Shasha. Ma'am Shasha, thank you po. Sa Yes. papadala niyo po. Yes, sobra. Grabe po si Napaka magagandang mga damit po. yung lalo na yung kay Kuy Kuy, di ba pa? Grabe, sobrang Ano po, mga branded. Mga branded, Mm. imported. imported din yun pa kasi galing naman sa ibang bansa. Pero yun nga, branded siya, mga Gap. Grabe, sobrang tuwa ni Kuy Kuy, mga kabisnes. Opo, tapos yung brief, ako po yung nagsuot. Hindi, akin yun. Sa'yo, kay Kuy Kuy po yung brief, kaso hindi po kasya kay Kuy Kuy, kay Bay Lalaki. po kumasya. Ayun ko. Bakit sobrang itim ko? Yan muna, anak, kasi madilim na ki. Hala ka, Papa. Akin yun eh. Pailawan mo kayo na isang cellphone pa. Okay na yan. Okay na yan? Aba, Kita ba bakit tayo? ako ba? Na ano yan ang mga kabisnes natin. Oh. Hindi, ganon mo lang siya ba? Hindi, ang ibig ko sabihin pang kahit yung iganon mo lang siya. Ay, para tayo mga aswang. Wag na lang. Patingin na pag-as mo. Puro tayong mga aswang. Ayun nga po mga kabisnes, gusto namin talaga pasalamatan si Ma'am Shasha. Grabe yung effort niya, di ba pa, na pinaglalagyan yung Binubukod-bukod po niya. nilalagyan ng pangalan yung mga Nag-import po talaga si Ma'am Chacha. damit. Thank you Chacha. po Shasha. Chacha. Thank you po, Ate Shasha. Sa ano ba binigay sa'yo? Ano bang binigay Jacket siya? po. Jacket at saka mga damit, di ba? Opo. Grabe, sobrang gaganda mga kabisnes. Yung makikita niyo po dun sa vlog na napaka-genuine talaga ng ngiti ni Kuy Kuy. Kasi sobrang siya. Ganda po. Gandang-ganda talaga siya dun sa mga damit. Tapos, yun nga po mga kabisnes, yung mga jacket din na binigay sa amin. Pagre-ready yata yun para sa pagtutour. Charot! Sineol! Tama po yun, Ma'am. Gwapo ako doon. Gwapo daw siya dun sa sa jacket niya. Yun nga. Pang pator. Pang ano yun, yung pag may lakad-lakad ba, syempre, gamit na gamit yun dahil sa pag nagbabiyahe na, lalo na pag madaling araw, ganyan, malamig, diba? So, thank you so much, Ma'am Shasha. Tsaka thank you din kay Ma'am Klang Klang, dun naman sa chocolates. Chocolate po. Thank you po, Ma'am Klang Klang. Thank you, chocolate. Yes po. Thank you so much po. Sobrang sarap. Thank you po. Sarap ng chocolates. Ang sarap. Yung mga kisses, mga Toblerone, thank you so much po. Grabe. No pa no? Oo. Masarap. Ano? Ganda yung masarap yung damit. Masarap yung damit. Hindi po, Ma'am. Maraming salamat po, Ma'am. Tsaka nga pala, dun po pala sa mga nagko-comment po patungkol dun sa BP. BP ni Bay. Natawa ako kasi hindi mo talaga namin alam mga ka-business na pag nagbi-BP pala dapat hindi ka maging madaldal. Kasi sabi wag daw daldal ng daldal, tapos May nabasa ako doon sa comment eh. ano pa? Di ba nabanggit ko doon na lahat po ng may mga sakit, bibigyan ko ng BP. Hindi ko lang malala. Ano nga yung mga comment na dito? Bakit may nag-comment ba? Anong comment niya pang? Sabi ko lang. Sabi niya tayo, unahin mo muna yung sarili mo bago yung iba. Oo naman po. Siyempre naman mga ka-business, alam po namin ang bagay na yun. Ano na po Kasi yun mga business? Joke lang yun. hindi pa, nandun din naman tayo sa Oo. pagtulong, pero tama din naman yun na unahin muna ang sarili, ang sariling pamilya, syempre ang ka-business family, kasi sa sobrang laki ng naitulong nila sa amin, makakalimutan ba naman namin yun mga ka-business? Syempre hindi, di ba po? Tsaka yun nga, gaya ng laging pinapaalala at pinapangaral sa amin nila kuya na pag may sari-sarili na kaming
may sarili, may sahod naman na pero sa channel, pero yun nga dahil wala pa namang pin, hindi pa namin nakukuha. So yun nga, pag dumating yung time na yun, siyempre pamilya talaga. Ito pala. Unahin mo na ang yung sarili, bay papaya. Huwag mo na isipin ang kamag-anak mo. Sarili mo muna, hindi niya kanina mo na ang ibig niyang sabihin dyan, yung patungkol siguro sa pagpapadala natin sa Yung BP. doon sa probinsya. Anong BP? Hindi yung nagsabi tayo ba na na tayo kasi nagpadala nga tayo sa probinsya. Ano naman po mga kabisnes, yung pagpapadala naman po namin ay hindi naman po palagian talaga na Buwan-buwan nagpadala. Pag may mga emergency lang, katulad ng sa amin po, sa papa ko. Yung papa ko mga kabisnes ay hindi po talaga siya mahilig humingi. Kasi sabi nga ni papa nung minsan na nagkausap kami, tumawag siya sa akin, sabi niya, kasi yung ate ko talaga, ang kapatid ko kasi may pinapag-aral na college. Doon po ako minsan nagpapadala. Pag hindi naman kami, pag sobra-sobra naman yung biyaya sa amin, yun, nagbibigay talaga ako sa pamangkin ko. Halos buwan-buwan po yun mga kabisnes ng pang-allowance. Kasi nga, college kasi. Tapos ang pinapag-aral naman ng ate ko ay 3. 2 elementary, 1 college nga po. Which is, gusto ko talagang tulungan si ate na mapag-aral yun, si Mian. Kasi, alam ko, yung batang yun, hindi siya madamot pagdating naman sa pamilya. Yun. Allowance minsan, tapos yun nga, yung kapatid ko minsan humihingi ng nanghihiram, ganun. Pero hindi ko po pag nanghihiram ang ate ko, never naman po akong sumingil sa kanya. Kasi alam ko din na Mahirap din. hindi naman totally mahirap pa, yung lang ba, kapos talaga. Mahirap din sila sa buhay. Lalo na lang yung asawa niya, ano ba tawag dun pa? Hindi ko alam eh. Driver ba? Driver ng ano nga tawag nung sinasabi na driver ni Bitoy? BJL? Hindi yung BJL ka dyan. Hindi, anong sasakyan nga yan? Yung 6-wheeler, ano ba yan? 10-wheeler. 10-wheeler truck po yung dinadrive ng kapatid, ng asawa ng kapatid ko. Tapos, yun nga po, sapat-sapat lang din dahil nga sa may pinapag-aral. Tapos, syempre, pagka ganun, may bawas pa yung SS, PhilHealth, Pag-ibig, lahat. Kaya, sila medyo kapos, which is naiintindihan ko naman. Kaya, si Papa naman, yun nga, gaya ng sabi ni Papa sa akin, na lagi niyang pag minsan kasi si Papa ang inaano niya lang sa akin, pagkakapos siya yung pangbayad talaga sa kuryente. Yun lang. Pag medyo malaki yung bayarin niya sa kuryente, huwag niyo na pong itanong kung bakit, kasi ang po dun, sa paggawa kasi ng tinapay mga kabisnes, yung makina, yun yung malakas. Kuryente po kasi. Malakas po kumain yun ng kuryente. Kaya ayun nga. Tapos pag naanuhan ko na pa, pasensya na pa. Kasi ngayon wala pa ang sahod, ganun. Sabi ni Papa, naintindihan ko naman. Kaya nga, ayaw niya daw talagang, kung hanggat maaari, ayaw niya talagang humingi sa amin. Kasi alam niya yung buhay dito sa Maynila na nangupahan. Tapos yung pagkain lahat talaga binibili. Hindi katulad sa probinsya kasi na may mga tanim-tanim. Pwede ka lang may pang-alalay. Opo, pwede ka lang mamitas dyan ng kung anong pwede mong pitasin para may pang-ulam ka. Pwede kang manghingi sa kapitbahay, ganun. Dito nga sa Maynila, lahat talaga binibili. Kaya sabi talaga ni Papa, naiintindihan ko na hindi agad-agad makapagbigay. Kasi nga, yan. Hirap naman din talaga mag-budget mga ka-business sa totoo lang. Sobrang hirap mag-budget. Pero ngayon naman nakakaya naman kahit papaano. Kasi yan, alalay din yung mga yung mga natatanggap namin mga sponsors, which is sobrang laking tulong talaga. Katulad last month. Yun, dahil sa sponsors, nakapagpadala ko kay Papa ng medyo malaki-laki. Kahit hindi naman siya nanghingi, pero syempre share din yung blessings, diba po mga ka-business. Tapos yun, nakapag din sa pamangkin ko, yun naman sa papa niya, ganun.
sobrang nakakaano lang mga ka-business ba, nakakatuwa lang kasi dati-rate doon pa kami sa bukid noon, hindi namin magawang magbigay sa pamilya namin, di ba Pang? Hindi namin magawang tumulong sa pamilya namin kasi kapos na kapos talaga kami, grabe. Yung nagsisimula pa lang kami ni Bay, sobrang kapos namin. Nagtatrabaho pa lang siya dati sa construction, tapos nagtrabaho sa yung kanal pa, no? Mamaya na yan, Pang. Tapos ano pa, yung nagpugas nagano ng mais. Tawag nun? Yun nga, nag-ano ng mais. Sa Bisaya pa nagpugas ba? Magkaano lang araw, 150. Yun, pinagkasya namin yun. Bili ng, kahit mura pa kasi dati yung mga bigas eh. 3 kilo. Unlike ngayon, sobrang mamahal ng... Ngayon po, napakamahal na po yung lahat ng mga bilhin. Napakamahal ng bigas ngayon. Kaya ayun nga mga ka-business, hindi namin magawang tumulong talaga dati sa mga pamilya namin. Pero ngayon, sa awa naman ng Panginoong Diyos, yan, kahit pa paano, napapasaya na namin yung mga pamilya namin. Kasi sa mga... Nakaraos na rin ba? Opo, kung kamag-anak lang din naman kasi pag-uusapan mga ka-business. Sa totoo lang, sa part ko naman, wala namang akong kamag-anak na nang hihingi ng tulong or nanghihiram ng pera. Sa totoo lang, wala mga ka-business sa part ko. Sa part din na ba, ganun din naman kasi ang... Sa nagsuporta sa ngayon sa kasi si Papa, siya yung kapatid kong tumboy. Oh, may kapatid din kasi si Bay na nasa ibang bansa. Nasa ibang bansa. Yun po talaga ang tumutulong talaga sa tatay niya kasi nga lalo na ngayon na hindi nakakapagtrabaho si Papa. Kasi siya ang nag-alalay kay Papa. Oo, wala naman kasi siyang binubuhay mga kabisis kundi sarili niya lang naman. Kaya yun, siya ang todo alalay kay Papa. Kaya minsan nga nagagalit ako sa kanya kasi lasinggero kasi. Yun lang din yung sa papa niya na ang hirap pagsabihan. Yun nga, hindi ito si Bay talaga ganyan din naman siya dati mga ka-business eh. Hindi naman totally lasenggo pero yun nga, dandaan ka dyan nakamalag. mahulog ka ha. Yun nga, umiinom. Yun yung pinaka problema ko sa kanya dati kasi hindi maiwasan kasi mga ka-business pagka, di ba Pang, pag nakainom ka na Pang, yung mainit yung ulo. Tapos kapos sa pera. Ngayon talaga, tama din naman yun. Napakalaking tulong, napakalaking biyaya nga nakilala ko po yung ka-business family. Tama din naman yung mga comment ng mga subscribers na napakaswerte nyo na nandyan kayo sa ka-business family. Sobrang totoo po yun mga ka-business kasi bihira lang yung bang ibang tao hindi mo kamag-anak, hindi mo kaano-ano pero pamilya yung turing sa'yo, sa inyo. Grabe, wala akong masabi talaga ba tawag doon, yung swerte talaga as in na ito nga napadpad si Bay doon. Kasi mga ka-business, siguro na din ng Panginoon pa na mangyari yung dati na nagkahiwalay tayo. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga mapupunta si Bay dito sa Maynila kung hindi kami nagkahiwalay mga ka-business. May plano talaga ang Panginoong Diyos na magtagpo sila ni Kuya. Kasi imagine niyo, ilang taon kaming nagsama ni Bay. Yung paghiwalay namin na yun, wala kaming malalang away nung time na yun mga ka-business ha. May mga mas lala pa nga yung dun dati sa Cagayan, di ba pa? Mas malala pa nga yung mga nagiging away namin dun dati nung andun kami sa papa niya sa CDO. Kasi nga dahil sa pag-iinom nila. Yun, mas malala pa nga eh. Pero hindi naman namin naisipang maghiwalay. Although may time na nagbabalot-balot ako ng damit pero yun, napipigilan, hindi talaga nangyayaring naghiwalay kasi niisip na namin si Kuy. Pero nung time na yun talaga, ewan ko, as in, sumuko ako. Si Bay naman, hindi naman siya sumuko mga ka-business. Ako yung sumuko nung time na yun. Kasi nga parang naisip ko, mas nakikinig siya sa papa niya na gala, inom, ng manok, ganun. Kaya parang siguro, bilang babae, bilang asawa na puno. Pero siguro inadya na din talaga ng Panginoon na mapunta ka dun, makilala mo si Kuya ba? Kasi di ba pa, first day
pinakaunang araw siya nagtinda ng saging, pero yun din ang time na Balikan nyo po yun mga business, yung unang tagpo po namin ni Kuya. yun yung Kung paano ako nakilala. yun yung time naman na unang araw ng pagtitinda niya, yun naman din yung Kung di time po ako na nagkakamali noon, December 15. kasi dumating siya dito sa Maynila December 10. Na dapat sana kinabukasan magtitinda siya, hindi pa siya nakapagtinda dahil wala siyang kariton. So yun, Gumawa. lumipas pa ng ilang araw bago siya nakapagtinda. Tapos kinabisado pa namin kasi hindi pa namin hindi pa namin Alam yung lugar, alam yung pasikot-sikot. pasikot-sikot. Tapos ano siya mga ka-business, yun nga, December 15 siya nakita ni Kuya na bira ni Kuya ka-business. Tapos after December, after 7 months, July Nagulat na lang si 27. Nagulat na lang si Kuya. July 27 siya nakuha, pero July, mga first week ng July yun, na gusto na siyang kuhanin ni Kuya. Pinupuntahan na siya doon, tapos yun, hinahanap siya ni Kuya kasi nga gusto siyang balikan dahil biglang nag-boom yung video niya. Pagtingin kasi ni Kuya, as in, nag-boom talaga yung vlog na patungkol sa kanya. Ano nga title nun pa? Maswerteng Maswerteng nagtitinda ng saging? Maswerteng ano nga yun? Tendero ng saging. Yata, no? Wait Yun lang po po, ang nag-boom sa kay Kuya nung time na yun. Yan. Business. View. Hindi, view channel ka. Yan, view. Yan. Yan. Tendero ng saging. Ng saging na bira ni Kabis. Ayan nga, ang maswerteng tendero ng saging na binira ni ka-business. Yun. Maswerte talaga, as in swerte. Kasi imagine mo, tinubos ni Kuya. Tapos, pinagtsagaan. Grabe yung pagtsatsaga ni Kuya. Kasi nga, gaya ng sabi ni Kuya dati, hindi mo ito mapagsasalita. Nahihiya siya. Alam ko po yun mga ka-business, kasi sa totoo lang, si Bay talaga, kahit dun sa probinsya namin, sobrang napakamahiyain. Inutusan siya ni Papa na maglako ng tinapay. 3 kami. Ayaw niyang umalis nang hindi ako kasama at si Kuy Tapos Kuy. ginawa ko, hindi ako nagpuput-put nang hindi ko kilala. Nag-alis ako sa bahay mga alas 5. Nag-ano siya ng pandesal yun. Yung pinupuntahan ko, yung mga kilala ko, mga kaibigan ko. Kaya pagdating sa bahay, hindi ubos yung pandesal. Yun pala, hindi pala, nahihiya siya. No, nahihiya ka, no? Nahihiya siya mga ka-business. Kaya, nung time na nagtinda naman siya ng saging dito, naisip ko talaga, sabi ko, paano kaya magtitinda to ng saging tong taong to? Dito pa nga lang, sobrang nahihiya na, kakayanin niya kaya. Diba? Kitang-kita nyo naman po kahit dun sa vlog ni Kuya, nung pagbira sa kanya, sobrang nahihiya siya. Hindi niya alam kung anong sasabihin, nagkakanda utal-utal, nagkanda mali-mali na yung sagot niya, lalo na yung tanong ni Kuya na sinong pinuntahan mo dito sa Maynila? Sabi niya, Papa ko. Parang basta natatawa ako sa mga niya, Kasi, sa mga sagot niya. Kasi first time kong pumunta ng Maynila Tapos, di ko alam kung Tagalog. Kaya minsan nga yung sa mga joke namin, iba naalala niyo po. Sinong pumatay nito? Mga nga kasi mga ka-business, yun lang, gusto lang talaga naming sariwain baga yung Sarap balikan ba yung nakaraan. yun, yung mga nakaraan namin. Hindi naman din dati. biro din ang mga pinagdaanan ko sa ka-business family. Sa pagkakamali ko noon. Doon yung time na umaalis siya. Kasi kung Hindi nagpapaalam. kung tutuusin po mga business, sino ba ako para iyakan, panghinayangan, pahalagahan nila ate at kuya? Kung tutuusin po, hindi naman nila ako kano-ano, hindi naman nila ako kamag-anak. Pero ang turing nila sa amin, parang tunay na pamilya, tunay na anak. Naalala ko pa nga mga ka-business nung pagka nag-chat si ate na wala si Bay, ganyan. Yun yung sa yata, sa 39,000 mo yata. Opo, yung naubos yung 39,000. Ka-text ko nun si Papa Din, sabi pa ni Papa Din sa akin na, wala pa rin si Bay, baka daw gumawa ng action sila Kuya, i-suspend muna
Grabe, nakiusap talaga ako kay Papa din. Sabi ko, Pap, sana pagbigyan nyo pa ng last chance si Bay. Kahit ano kasi yung ang utak ko kasi mga business, yung halimbawa yung pamilyang layo. Tapos yung siyempre nakilala nyo naman po yung mga kasama ko magsasaging. Once na makahawak ako ng pera, alam naman yan ni Junjun. Ano talaga, yung walang matitira. Kaya nga, gaya nung yung naging pag-ano namin mga kabisnes doon sa mga niya sa motor, piyesa niya sa mga motor. Binibigyan ko lang talaga siya ng budget niya na pambili ng kung anong gusto niya, ganun. Pero ako talaga humahawak kasi mga kabisnes, gaya nga nasabi niya, alam ko na pag makahawak siya ng pera, hindi pa pwede na hindi yan maubos agad. Kaya ako, binibigyan ko lang siya ng pag medyo malaki-laki yung sponsor or natanggap namin, tsaka medyo naman yung budget, binibigyan ko siya 2,000, 3,000. Kasama na dun yung minsan pang kasi si Bay, pag binigyan ko naman siya ng pera, hindi naman yan siya nangihingi sa akin ng pang gastos niya na sa motor eh. Yun na din yung binabawas niya. Yun naman yung niya ngayon. Kasi simula naman nung napagsabihan siya ni Kuya patungkol sa pag-iinom, yun, so far mga kabisnes, masaya ako na wala naman sa sistema niya yung pag-inom talaga. Tsaka rin yun mga business, hiningi ko, pinapanalangin ko po yun sa Panginoong Diyos. Wala kasing posible sa panalangin mga kabisnes eh. Kasi ako lang talaga, totoo lang po mga business, sa totoo lang. Umiiyak sa akin ang araw pag hindi ako nakainom. Dati mga kabisnes, ganun siya. Yung uso kasing sa probinsya, yung kung may nakarelate po sa alak na yung tinatawag nilang tanduay. Alam yan ng mga kabisnes pa. Kasi sikat ang tanduay. Yun ang iniinom ko. Hindi na ako nagsishare, hindi na ako nag-inom ng tubig. Pure talaga, pure yung iniinom ko. Kaya nga yung mga ibang tropa ko sabi na sa akin, bilib ako sa'yo. Hayop ka kapag mo sa alak. Kung may suga pa sa sugal, siya suga pa sa pag-iinom talaga. Pero sa totoo lang, wala akong alam sa mga sugal-sugal. Wala akong alam. Hindi rin kasi maganda yung magsusugal-sugal, ganun. Yun na nga, sobrang nagpapasalamat talaga kami mga kabisnes na yung isang bisyo niya ay natanggal sa kanya, yung pag-iinom. Siguro isa rin to sa dahilan yung parang napansin nyo, parang namayayat. Kasi kahit sino naman po magsabi mga business, ang bisyo kasi pag binibigla mo, babagsak ang katawan mo eh. Pero at saka din kasi yun pa eh, yun nga yung time na na-high blood ka. Kaya para ba siyang lagi siyang stress mga kabisnes, kakaisip na ayan, may sakit siya. Pero so far naman sa ngayon, okay naman. Kaya hindi na sumusumpong. May naramdaman ako, di nagaano. Pero naman siya yung di gaya dati. Sobrang sakit. At least, kasi hindi rin naman kasi talaga maiwasan mga kabisnes na, ba itong camera ko? Hindi man maiwasan na hindi talaga kasi lalo na ngayong panahon na to na sobrang init talaga. Grabe, hindi mo... Kaya, napaka tong init ngayon mga business, kaya ko nga dati sa Del Monte. Pero mas malala ang init ngayon pa. Di ba, imaginein mo kahit ngayon, gusto naming nasa labas lang kami mga kabisnes kasi sa sobrang init. Di ba, naalala ko pa yan dati sa probinsya di ba, yung tag-init dati, naalala ko yung ice water, pag itinapat mo yan sa araw, tapos, di ba yung parang linti niya, ginaganon mo sa panit, napakainit, yun, pwede mo siya panindi yung sa bunot ng niyog, doon umuusok. Anong ice? Yung ice water, yung tubig. May linti ba ang ice pa? Ang ice water ba? Ice water. Ang niya, yung plastic kasi yung diba niya, yung water, reflection. Yung reflection nung ice water. Tubig. Nung tubig na sa loob ng ice water. Yun. Tsaka pwede rin yun, hand lens. Yung lens ng yun. Sa sobrang init. Pero ngayon talaga, ngayon ko lang din naranasan na yung ganitong init talaga pa. Hirap lang din ang pinagdaanan mga business.
Hindi rin yung pinagdaanan ko rin, hindi rin biro mga business eh. Nagdadrama na tayo dito. Kaya minsan naalala ko, yung halimbawa magalit ako kay Koy Koy. Lang nasa isip ko, ayaw ko iparana sa anak ko yung pinagdaanan ko eh. Kailangan pa, wag na tayong magdrama pang kay ano na. Maiyak Baka mag-iyakan pa tayo dito, nakakaya naman, oh. Dito pa naman kami sa park. Yun mga kabisnes, oh. Dito kami sa park. So yun na nga mga kabisnes, tsaka ano na pa, gumagabi na pa. Yun, gusto lang muna naming magpasalamat muna sa Panginoong Diyos. Kasi yan, binigay niya sa amin ang kabisnes family. Ano niya sa amin, pinagtagpo niya si Baya tsaka si Kuya. Kasi kung hindi naman din dahil sa Panginoong Diyos, hindi sila magkikita ni Kuya. Yon. Siyempre, pangalawa sa kabisnes family, kila ate, kila Kuya, Bus Dave, Papa Dins, Budang, thank you so much po talaga sa pagmamahal niyo po sa amin. As in, hindi kami magsasawang magpasalamat palagi po sa inyo. Siyempre, sa ating mga butihing sponsors. Yes, silent viewers. Sa ating mga butihing sponsors, thank you po sa inyo, mga ma'am, mga sir, sa pagmamahal niyo po, sa pagpapaabot niyo po ng pagmamahal, sa walang sawa talagang pagpapaabot niyo po ng pagmamahal sa amin. Sobrang laking tulong po yun sa aming pamilya. Sana gabayan kayo lagi ng Panginoong Diyos. Sana at bigyan pa kayo ng mahabang buhay. At maiwas sa mga karamdaman. Siyempre sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers, sa ating mga silent viewers, mga bashers, maraming salamat po. Sobrang laking tulong na po yung mga nagchat-chat or mga nagko-comment na hindi sila nag-i-skip ng ads, sinishare nila, nagko-comments, nagla-like. Sobrang salamat po sa inyo. Thank you po talaga mga business. Wala kaming ibang maibigay sa inyo, hindi sobrang pasalamat namin sa inyo. Kasi kung wala naman kayo mga business, wala namang kwenta yung vlog namin. Opo, at saka ano din, syempre, sobrang na-appreciate natin yung mga concern sa'yo. Opo, thank you po. Concern, thank you so much po sa mga advices nyo po, mga opinions nyo. Sobrang salamat po sa inyo. Yun nga, gusto rin din muna namin maglambing sa inyo mga kabisnes, kung hindi po magiging kalabisan sa inyo. Sana po, suportahan po natin palagi ang mga vlog. Suportahan nyo mga kabisnes. Ang vlog ng Kabisnes Official. Papa Dins TV, Kabisnes Family. Siyempre sa aming YouTube channel ng tatlong kagwang. Yes po, Kagwang Buknoy Official, Kagwang by Papay Official, Kagwang Indoy Official. At saka mga kabisnes, isa pa pong paglalambing, nakikisuyo po kami kasi sa aming sa tatlong kagwangs po kasi na may mga channel. Si Kuya Buknoy po, ang vlog kasi ni Kuya Buknoy ang medyo palaging mababa yung views. Sa amin, hindi naman ganun kataas. Kila Intoy is mataas talaga. Pero nakikisuyo at naglalambing kami sa inyo mga kabisnes na suportahan din po natin si Kuya Buknoy. Yung mga vlog ni Kuya Buknoy. Kasi, yun nga po mga kabisnes, syempre may pamilya din po kasi malaking siya. Tulong po yan kay Kuya Buknoy po mga business. Lalong lalo na ngayon may karamdaman din si Kuya Buknoy. Wala naman na siyang ano pa. Pero may habang buhay na yan yung ano niya, yung colostomy. Oo, pero hindi nakaramdaman yun kasi okay naman na siya eh. Okay na nga siya pero habang buhay na yung ano niya. Oo, pagkakaroon niya ng colostomy. So, yun. Tsaka marami nga kasi siyang mga anak na binubuhay. Kaya sana mga kabisnes yun, supportahan natin palagi. So, yun. Hanggang dito na lang muna kami ang aming vlog mga kabisnes. Kasi gumagabi na rin at kami uuwi Uwi na po kami. Malapit na po mga business. Opo, dyan lang naman sa... Ito kasi phase 3. Ang sa amin is phase 2. Thank you po sa walang sawang suporta at pagmamahal. God bless po. God bless po sa ating lahat mga kabisnes. Bira Banat. Bira Banat. Nak, ano ka na? Good night na. Good night po mga kabisnes. Yan. God bless po sa ating lahat mga kabisnes.